namin ay yung rehab ng free-flowing. Bali, 4 yung nirehab na. Tatlo na yung tapos, plus yung isa ngayon ongoing sa Sitio Ilaya. Matatagpuan din dito ang bagong rehab na basketball court, barangay hall, paaralang elementarya ng Balingayan at kapilya. Sa huli ang patuloy na pagtutulungan ng mga namumuno at residente ng nasabing barangay ang magdadala dito sa mas maunlad pang barangay sa susunod na mga taon. Magbabalik po ang TVNet Weekend Report. Welcome to Monte de Oro Homes. With units designed to cater to the convenience and comfort of its residents, Monte de Oro Homes is a haven for countryside living. A perfect place for those who would want to combine green living with modern-day facilities and amenities. Our model unit types: row house, single attached or detached, townhouse, all units are fully finished upon turnover. House and lot package starts at 700,000 pesos. Housing loan can be made through banks and our leading partner, Pag-ibig Fund, with monthly amortization as low as 4,500 pesos or just 145 pesos a day. HLURB licensed to sell 21191. Owner and developer, Consoville Realty Development Corporation. Enjoy these amenities. And with a flood-free strategic location with close proximity to almost everything, it is surely a home for ideal family living. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family, for the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Come home to Monte de Oro Homes at Sapul, Calapan City. Kasabay ng muling pagbubukas ng klase ng ilang pampribadong eskwelahan sa lungsod, ang ilang mga isyong higit sa mga pampublikong paaralan, kung saan maliwanag na inihayag ng Department of Education ang mahigpit na pagsunod sa no collection policy ngayong pasukan. Subalit ilang mga magulang ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya dahilan na rin sa hindi pagsunod dito. Kaugnay nito, matatandaan na sinabi ni City Division DepEd Superintendent Araceli Rada Salmurin na ipinababalik ang lahat ng mga siningil sa mga nag-enroll kasabay ng ilan pang mga alituntunin gaya ng hindi pag-oobliga ng pagsusuot ng school ID at uniform. Matapos ang isang linggo, ayon na rin sa ilang mga magulang na nakapanayan ng Newsline team, hindi pa rin nila nakukuha ang mga naibayad na nila para sa computer fee. Bagkus sa kabila nito, ikinatuwa naman nila ang naging resulta sa ibinulalas na usapin dahil marami ang kanilang natulungang mga pamilya na tulad nila ay nasa maralita ang pamumuhay. Sa huli, pasasalamat ang kanilang batid dahil sa pagkakataong ito ay naipakita nila ang realisasyon ng pamumuhay ng bawat isa na tulad nilang mga kapos ang pamumuhay. Mahalaga para sa kanila ang edukasyon na kalakip ang pag-asa at pag-unlad ng kanilang pamilya at ng buong bansa. Samantala, 15 minuto mula sa pusod ng siyudad ng Calapan, nakakubli ang isang simpleng lugar na may payak na pamumuhay. Silipin natin ang Barangay Tawagan sa report ni Ian Tobillo.
15 minuto mula sa sentro ng siyudad ng Calapan, matatagpuan ang isang barangay na hitik sa yamang tubig, ang Tawagan. Binubuo ng 1,225 na bilang ng mga residente o 262 na pamilya, masasabing payak o simple ang takbo ng kabuhayan sa lugar. Isang malawak na ilog ang pangunahing pinanggagalingan ng kabuhayan ng mga residente dito. Bukod sa Banroy na kilalang inilalako ng mga taga-Tawagan, ang ilog sa kanilang nasasakupan ay napagkukunan din ng ibang yamang tubig tulad ng Lukan, Talaba at Sihi na sinasabing malaking tulong sa usapin ng pangkabuhayan. Yung pananalao, sa nakakamun sa ilog. Pero dito naman meron din mga empleyado na magbabasura, empleyado ng City Hall, Kapitolyo, meron din mga nasa abroad. Hindi naman dito kahirapan itong aming barangay. Meron din naman dito mga palayan, sasahan. Bida rin dito ang malawak na sasaan na pangunahing kailangan sa paggawa ng pawid. At dahil may bahagi ng agrikultural, may mga malalawak din na taniman sa loob ng barangay. Ayon sa ilang residente, bahagyang humina lamang ang pinagkukunan ng support ng pinansyal nang masira ang ilang palaisdaan sanhi na din ng mga nagdaang bagyo at pagtaas ng tubig. Sa kabila nito ay patuloy pa rin ang pag-angat ng Tawagan sa pagtutulungan ng provincial and city government kasama ang pwersa ng mga residente. Walang tigil ang mga proyekto tulad ng katatapos lamang na pag-aayos ng entablado ng barangay, basketball court, street lights, simbahan at konkretong kalsada. Samantala, abala naman ang mga taga rito sa pag-aayos ng lugar upang paghandaan ang nalalapit na fiesta na gaganapin sa ika-13 ng buwang kasalukuyan. Itong Sabado ay 15 ng buwang kasalukuyan ng isagawang Thanksgiving Party ni Governor-elect Alfonso Umali Jr. matapos na manalo bilang bagong punong lalawigan. Ang naturang okasyon ay isinagawa sa gymnasium ng Jose J. Ledo Jr. Memorial National High School at dinaluhan ng mga kapamilya, kaibigan at mga taga-suporta ni Governor-elect Umali. Personal ring dumalo dito ang mga kaalyado niya sa politika, kabilang ng iba't ibang punong bayan, mga bukal at maging si 1st District Congressman Rodolfo G. Valencia at ang kapatid ni Governor-elect Umali na si 2nd District Congressman-elect Ray R.U. Umali. Pinangunahan ni Bishop Perlito Kahandig ang Thanksgiving Mass na sinundan naman ng programa kung saan naging tampok ang ilang pampasiglang bilang. Samantala sa ika-30 ng buwang kasalukuyan, isasagawa ang inaugurasyon ng lahat ng mga nanalong kandidato sa iba't ibang posisyon kabilang na ang bagong gobernador. Sa naturang araw sila formal na uupo at magsisimula ng panunungkulan sa loob ng 3 taong termino. Antabayanan ng ibang mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. I want my beating back.